Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa araw na ito, no? At tayo po ay muli magkakarinigan. Yan. At makapagpalakasan sa isa't isa. So, kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong mga kalagayan? Kamusta po ang inyong mga buhay-buhay? No? Salamat sa Panginoon. At iningatan tayo ng Diyos, pinagpala ng Panginoon. Alam niyo po, ang dami nating pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon, ano? Sa nakalipas na taon, sa kanyang katapatan, sa biyaya, sa pag-iingat, sa pagpapala, at siyempre sa buhay. Salamat sa Lord dahil pinahintulutan pa ng Panginoon na maabot natin at marating natin ang panibagong taon. Makatawid tayo sa panibagong taon. No? Salamat sa Panginoon. And yan. So, muli po, ang pagpapala ng Diyos ay naway patuloy nating maranasan sa taong ito. Sa taong darating at sa mga darating pa kung luluobin ng Diyos. Kung hindi pa darating ang Panginoong Hesus na siyang ating inaasam-asam, pinananabikan ng lahat ng mananampalataya, ng lahat ng Kristiyano, no, yung pagbabalik ng Panginoong Hesus, yung kanyang yung inihanda ng Diyos na lugar para sa atin, yan, sa kalangitan. So, hindi natin alam kung kailan magaganap ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero alam natin na yun ay pinangako ng Diyos. And habang nagpapalit ang taon, habang dumarating at lumilipas ang mga taon, ito naman ay palatandaan ng palapit na pagbabalik ng Panginoong Hesus. So, yun ang pinanghawakan natin, blessed hope natin, no, ng mga mananampalataya. Pero ngayon po ay dahil kapapasok lang natin, no, ng bagong taon, ang atin pong pag-uusapan ngayon, ay kung ano ang mangyayari sa atin sa taong ito. Okay, maaring ang iba sa atin hindi alam kung anong mangyayari. Totoo naman po yun. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin sa taong ito. Bagamat may pananampalataya tayo, may pag-asa tayo sa harapan ng Panginoong Hesus. And pagka ganito mga panahon ay iba't iba ang emosyon, no? Iba't iba ang emosyon ng mga tao. Ang pakiramdam, excited, nagkaalala, or wondering kung ano ba yung mangyayari pa. Yan, no? Sino ba sa atin ang excited ngayong taong ito? Yan, no? Sino naman sa atin ang nag-wonder pa kung anong mangyayari? Lutang pa tayo kung anong mangyayari, kung anong plano, kung anong mga desisyon. At ang isang emosyon na maaring maranasan o maramdaman ng tao pagka ganitong panahon ay pagkatakot. Yung takot ng uncertainty, pagkatakot ng hindi mo alam kung anong mangyayari, pagkatakot sa mga hinaharap na maaring darating o maaring kakaharapin
natin. Ano? So, ngayon po, ang pag-uusapan natin ay don't be afraid. Yan, don't be afraid. So, siguro sa taong ito na darating, hindi natin, totoo po yun, walang katiyakan. Walang katiyakan ng buhay. Hindi natin alam kung malalagpasan ba natin itong taon na ito. And bibilang ba ulit tayo ng mga araw at sasapitin ba natin ang susunod ng mga taon? Hindi natin alam yan. At maaring yung mga ganong sitwasyon ay maaring magdulot ng takot sa atin, magdulot ng pangamba sa atin. And ayan, siguro, dahil po karamihan kapag may ganitong panahon, ang mga tao ay nagpaplano, nagsiset ng bagong programa, bagong plano, nagsiset ng goal. Yan, gusto natin, lahat naman tayo, nangangarap na magtagumpay, nangangarap na sumakses. Lahat ng tao gusto natin yan. And kapag ganitong panahon nga, mga tao, nagkakaroon ng, nagre-reset ng buhay, ng plano, ng isip, ng programa. Ayan. So, minsan lang, yung mga pinaplano natin, mga programa natin sa buhay, minsan hindi na natin alam kung ito ay mag-work ba, ito ba ay magtatagumpay, or ito ba ay mag-fail. Yan. So, ngayon pag-usapan natin, don't be afraid. Sa aklat po ng Matthew chapter 25, yan. Matthew chapter 25, verse 24 and 25. Yan. Matthew chapter 25, verse 24 and 25. Sabi po dito, at lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Hito na po ang 1,000 ninyo. Ayan. So, salamat sa Panginoon, at pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Okay. Siguro familiar po tayo dyan sa verse na yan. And usually, ang pinag-uusapan o yung mas minsan nakapokus, usually, narinig natin, focus doon sa mga kaloob. Yan, usually, pinag-uusapan dito yung mga talent, yung mga kakayahan. Ang sabi doon sa konteksto kasi ng kwentong yan, ay yung isang isang hari, tungkol sa isang pinagkatiwalaan ng salapi, doon sa kwento na yan, pinagkatiwalaan ng mayroong binigyan ng 5,000, 2,000, at mayroon namang 1,000. Okay? So, at ang sabi doon, sila ay binigyan o pinagkatiwalaan ayon sa sukat ng kanilang kakayahan. Alam nung kanilang master kung ano yung kanilang mga kakayahan. Okay? So, at yung hindi naman ipinagkatiwala sa kanila at hindi naman yung in-expect nung hari o nung kanilang master o nung kanilang Panginoon na yun ay tutubo o aani. Basta sila ipinagkatiwalaan. So, pagka dumating ang panahon ng pagbabalik ng kanilang master, ang sabi nung 5 ay tumubo po yung, narito po yung 5,000 binigay nyo, tumubo po ng 5. Yan, dumating yung 2, nagsulit din ng 2. So, yun po yung kabuuan ng kwento. So, pwede nyo pong basahin yan. And marami po yung ibang mga account sa Luke, may account din yan. So, yan. So, pinagkatiwalaan sila. Yan. So, ang
ang pinagkatiwalaan ng isa, yung 1,000. Okay? So, ang problema, ang problema, ang sabi doon sa binasa natin, natakot po ako. Okay. So, ngayon, ang challenge sa atin, kung gusto nating magtagumpay sa buhay, kung gusto nating magtagumpay sa mga programa, sa mga plano natin, huwag tayong matakot. Ano ba yung mga bagay na dapat hindi natin kinatatakutan? Una, don't afraid to fail. Don't afraid to fail. Yan. Isa ito sa mga dilema natin sa panahon ngayon, lalo na sa mga kabataan. Napaka-competitive ng panahon natin ngayon. Okay? Napaka-competitive ng kabataan, ng panahon actually. Kahit po sa church, ay napaka-competitive. Okay? Actually, ito yung generation ngayon. At alam natin, ang dami pong nasira ang buhay. Ang daming mga kabataan ang nasayang ang buhay dahil hindi nila na-hit dahil sa mga failures sa buhay. Minsan hindi nila kayang i-admit at yung expectation ng tao, expectation ng parents, expectation ng church, expectation ng paligid. Okay? So kaya minsan nakakatakot yung pagkabigo. Yan. Okay, ang challenge sa atin po sa taong ito, don't be afraid to fail. Kasama sa buhay ng tao ang failure. Huwag matakot na magkamali. Huwag matakot na bumagsak. Okay? So, that's part of life. Bagay ng buhay po yon. Wala namang perfectong tao eh. Okay? Minsan tayo lang kasi nagsiset ng standard sa ating sarili din. Kaya pagka hindi natin na-hit yung standard na binigay natin mismo, doon tayo bumabagsak, doon nag-breakdown. Kaya po marami pong isa sa mga problema sa panahon ngayon. Yung mabilis bumagsak, mag-breakdown ng mga tao. Kasi nga, sobrang taas ng standard, sobrang taas ng expectation. Yan, So, sa atin, ang paalalang ito, kagaya ng sabi doon, natakot po ako. Bakit siya natakot? Kasi, natakot siya, baka hindi mag-work. Natakot siya, baka hindi tumubo. Natakot siya, baka hindi magtagumpay. Yan, sabi sa kasabihan, if you fail to plan, you plan to fail. So, kasi kaya ka hindi nagtatagumpay kasi natatakot kang subukan at natatakot kang magkamali. Okay. So, ngayon po, sa taong ito, i-challenge natin ang ating sarili at i-encourage natin ang isa't isa na okay lang magkamali. Okay lang magkamali. Wag lang pamali-mali. Okay lang magkamali. Alam mo naman yun eh. Alam mong, of course, sa totoo lang, sa mga pagkakamali, natututo tayo. Totoo po yun. Sa lahat ng mga pagkakamali natin, ang dami nating mga natututunan. So, yun naman yung encouragement natin.
Yun naman ang balik sa atin. Na every failure, there's a lesson na matutunan natin sa ating buhay. Kaya huwag matakot magkamali. So ibig sabihin lang na sa bawat pagkakamali natin may natutunan tayo. Ibig sabihin, hindi mo na uulitin. Nagkamali ka sa ganitong bagay, ay alam na sa sunod na taon, taon-taon na lang, yun pa rin ang iyong pagkakamali. Kaya nga sa bawat pagkakamali may natutunan tayo, ibig sabihin sa sunod ng pagkakamali, hindi na yun. Hindi na uli yun. Okay? Totoo po na nagkakamali po tayo. Totoo po yun. Walang perfectong tao. Okay? So kaya huwag tayong matakot magkamali. Okay? Kasi nga, natatakot lang naman tayo sa sasabihin ng tao eh. Natatakot lang naman tayo kung baka mabigong, baka masayang, So, yan. Ang sabi nga ay hindi mo malaman kung hindi mo susubukan. So, kung magkamali ka man, at least mayroon kang natututunan. So, yun pong pala ng Panginoon sa atin sa oras na ito, and hopefully sa susunod ng mga pagkikita natin ay matatalakay pa natin yung ibang sitwasyon na kinatatakutan ng tao. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, kayo po ay nagpapasalamat sa oras na ito, sa amin pong masayang kwentuhan. Salamat Panginoon dahil pinahintulutan mo kami makatawid sa panibagong taon na aming buhay. Salamat sa kagalakan. Salamat sa mga memories na naranasan namin. Salamat sa mga lessons na mga natutunan namin sa mga nakaraan, sa mga nakalipas. Tulungan mo po kami na sa taong ito ay ipagkatiwala sa inyo ang aming buhay, na kung ano man ang mga bagay na aming kinatatakutan sa panahong ito, ang mga bagay na maaring nag-hold back sa amin para mag-move forward, para magpatuloy, para gawin ang mga bagay na alam naming ikabubuti ng aming pamilya, ng aming kapwa, ng church, at ikarangal ng iyong pangalan. Tulungan po kami na may porso namin, may pagpatuloy ang aming buhay, at salamat po dahil hindi kayo nagkulang sa amin na bigyan kami ng paalala at kakayahan para magtagumpay sa buhay. Salamat po ng marami. Ang Panginoon, sa oras pong ito, dalangin namin ang iyong biyaya at pagpapala ay dumaloy sa bawat isa sa amin. Maranasan namin ang iyong pagpapala. Maranasan namin ang iyong pagsama. Maranasan namin, Panginoon, at magkaroon kami ng atiyakan na sa aming buhay, sa tagumpay man o sa kabiguan, kayo ay nandyan para sa amin. Salamat po ng marami. Sa bawat isa po sa amin narito, nanonood, nakikinig, Panginoon, at kasabay namin, ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Ano man po ang kanilang mga panalangin, ano man po ang kanilang mga desire, ano man kanilang mga nasahin, at mga pinaplano sa taong ito. Samahan mo po at katagpuin ang kanilang pangangailangan, at samahan mo po sila at samahan mo po kami. Maranasan namin ang iyong pagsama, makita namin na ang mga bagay na ginagawa namin ito ay inyong sinasang-ayunan at inyong pinahihintulutan. Salamat po ng marami. Panginoon, pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang araw na ito, at amin tinatanggap ang mga pagpapala at ang mga biyayang inihanda mo sa amin para sa araw na ito. Salamat po ng marami. Ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Salamat sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos, at ingat po tayo palagi.